Mm. Voice Care for Teachers po. And founded yung Voice Care Oo. Philippines. Ngayon po meron po yung hemorrhoidal condition sa inyong vocal cords. Paano niyo po hinahandle yun? Take care po yun? Hindi, ang Especially during a project po. problema kasi, kumbaga sa doktor, nagkakasakit ka din eh. Minsan na papabayaan mo rin yung sarili mo dahil sa dami ng trabaho. Ironically, sinulat ko yan para sa mga teacher. Little that I know na ako mismo ang makakaranas niyan. So what if ako, di ba, teacher na ako, yun lang ang kabuhayan ko, magsalita. Hindi wala na akong trabaho. Good thing, meron akong sariling kumpanya, may mga tao ako, may mga talent ako, hindi lang ako ang gumagawa. Yun na lang ang pinagpapasalamat ko na hindi na rin ako ang director. You know, the secret in life is, number one, you have to make yourself obsolete so that the next generation and other people will have a chance. Second, you have to learn how to let go. You'll never be happy when you don't know how to let go. Minsan may mga bagay sa mundo na kahit anong galing natin, kahit ikaw pa yung number one, there will come a time na mawawala ka rin naman sa mundo. Kahit ano pang meron sa'yo sa buhay mo, ikaw pa pinakamayaman, lahat naman yan iiwan mo eh. Ang tanong, may legacy ka ba? Ano yung isang bagay na pag sinabi yung pangalan mo, either bad or good, still people knows you. Di ba? It doesn't, unlike yung sino yun, sabihin, eh, yun, mayabang yun. So what? Masama ba ugali? Hindi. Magaling naman yun eh. Inggit ka siguro. Okay lang yan. Yun nga sinasabi ko na, kaya ako sinulat din yung libro, kasi you'll never be, you cannot share what you have if you don't write it, di ba? Parang Bible, kung hindi naman nakasulat ang Bible, walang Christianity or even other history of great people. Kung wala nakasulat, like Jose Rizal, kung hindi niya sinulat ang sarili niyang kwento, hindi siya ang national hero natin at wala tayong basis ng kanyang kadakilaan. Kasi I know one day, itong libro ko, gagamitin to ng next generation. At kung ano man yung meron ako ngayon, in the next 10 to 20 years, I know kung buhay pa ako or kung wala na, alam kong may naiwan na akong legacy. At alam kong may nagmamahal sa akin. Na kahit, alam mo yun, hindi mo man siya kasama sa future, pero minsan sa buhay niya, nakatulong ka sa kanya at nabago mo yung kanyang pananaw at malaki ang naging impluensya mo sa buhay niya at pagkatao niya. Dahil ako, lahat ng ginagawa ko, totoo. Tunay na nagmamahal sa ginagawa at sa mga taong naniniwala. Kung hindi man naniwala, at least may nagamit ka pa rin sa mga bagay na natutunan mo sa akin. Kung hindi ka man grateful or wala kang utang na loob, ikaw yun, hindi ako. At kung may masama mang, kumbaga, masama man ang opinion nila, hindi yun ang realidad ko. Hindi, masaya pa rin ako kasi at the end of the day, importante sa buhay, kilala mo sarili mo. Na kahit ano pang sabihin nila laban sa'yo, ang mahalaga, alam mo sa sarili mong wala kang ginawang masama. Yun. Tanong ko lang po, sir, ano po yung mga bagay na nilet go po ninyo? Buhay ko. Kasi anytime, pwede naman akong mamatay. Kaya everyday, I do things na kung ano man yung magawa ko. Kasi I always think tomorrow is my last day. Well, anyway, that will come one day. So at least, compared mo sa ibang tao na YOLO-YOLO, di ba? Ang kaibahan lang, kung nag-enjoy ka, may nagawa ka bang mabuti para sa iba? Kung nag-enjoy ka, may nagawa ka namang mabuti para sa iba. Mamili ka. Hindi lang yung pansarili mo lang yung iniisip mo. Yan. Malaking impact na ang lagi ko nakikita, hindi yung magandang bahay na itatayo ko sa future, kundi magandang mausoleo ko na nakasulat yung pangalan ko. Here lies the greatest Filipino voice artist.
the voice master, Cholo de Leon Gonzalez, born May 7, 1979. Dash, to be announced. So, yun yung, seriously, siguro in the next 2 to 3 years, I will build my mausoleum. Totoo yan. Kaya ang bibilin ko ng lupa, yung kung saan ako ililibing. Bakit? Iba yung gusto ko makita kung saan ako ililibing. Kaysa kung saan ako dadalhin, di ba? Pangalawa, ang gandang inspirasyon yun. Wala pa kayo narinig na ganito, no? Pero that's the only thing that everyday yan ang iniisip ko. Yung mga nangyayari sa mundo, mula pandemic, gera, hindi mo alam, anytime, in China man, sakupin tayo ngayon. Walang safe place except your heart, no? Yun nga po sir, nasabi niyo kanina na mas maiging may naiwan o mas maiging makapag-iwan ng isang legacy sa bago pa man mawala sa mundong kinatatayuan natin ngayon. Of all of the notable works po na nagawa ninyo, which project or character po ba yung most dearing sa pinakamalapit po sa puso? Alam mo, lahat ng ginagawa ko ay malapit sa puso ko dahil I give everything. My heart, my soul, my mind, my future. Because when I do voice acting, voice over, I give life to the character. That even I'm gone, that character is still alive. So it immortalizes me. Na one day, pag napanood mo yung mga works ko, parang buhay na buhay siya. Yun ngang cartoons, drawing, nabubuhay ko eh. Puppet nga, na walang buhay, nabubuhay ko. Yung pa kayang sarili kong buhay. Di ba? Yun ngang patay na puso, nabubuhay ko eh. Sabihin, yung wala ng pag-asa sa buhay. Pakinggan niyo yung mga bulag, mga lumpo, mga putulang kamay na na-inspire ko. Tingnan niyo yan sa post ko, nire-repost ko yung mga messages nila. Sila na lang yung dahilan ko kaya ako ginagawa to. Kasi tapos na ako sa kung anong meron sa akin eh. Narating ko na yung dulo ko eh. Kumbaga sa boxing, champion na ako eh. Ng lahat ng division eh. Michael Jordan na ako ng voice acting eh. Ano ba bang kailangan ko patunayan? I have to retire. I have to share what I know. I have to develop and, di ba? And influence the next generation of voice artists and dubbers and speakers at the same time. So, hindi naman natatapos dun yun eh. Maraming tao na wala na ng tuluyan. Bata pa, namatay na. Ilan dyan, kamag-anak nyo, kaibigan nyo, kakilala nyo. What if kayo yun? You know, every time I knew someone that is dying or died, I always say, thank you, I'm still alive. And that's the greatest blessing and gift. More than anything else, lahat naman to mawawala, lahat to masisira, lahat to mabubulok, lahat to maluluma. Pero yung prinsipyo, kwento, kasaysayan, at yung mga taong nabago mo sa buhay, yan ang yung mahalaga. Positively. So, yun lang naman. Tulad ng boses ko, I don't know kung next time mayroon pa akong opportunity na ma-interview ng ibang tao. Pero tulad ni Rizal, may advantage ako sa kanya kasi siya walang nag-interview eh. Wala siyang video, wala siyang audio. Pero may kwento siya. Bakit hanggang ngayon si Rizal pa rin ang kinikilala? What if in the next years to come, ako ang kilalaning bagong Rizal? Kasi naniniwala ako, diba, kung si Rizal nagawa niya ng panahon walang teknolohiya, wala siyang kalayaan. Ano pa yung hindi ko kayang gawin na lahat nasa akin ngayon? Ang goal mo lang ba kumita, maging sikat, or makilala? Or makatulong sa kung anong meron sa panahon na meron kayo ngayon? Kasi sa future,
you cannot predict it until you create it eh. Diba? So, mahirap yung generation nyo. Sobrang tindi ng competition. And like, kami, especially ako, I've traveled the world. Nakita ko na eh. Kaya ako nagstay. Kasi nasa Pilipinas talaga ang, hindi lang opportunity, kundi, andito ang purpose ko para tumulong sa kapwa ko Pilipino. Yun lang. What was your train of thought when you're just starting establishing for yung Creative Voices po in 2005? Unang-una, yung draft, yung desperation ko, rejection, aspiration, frustration. And I need to transform it. No? Kung mababasa niyo yung libro kung gusto ko maging voice talent, andun naman lahat ng kwento eh. Nasa mga video din. Ito na yun. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, ito yung resulta ng gusto kong gawin at baguhin, di ba? The only way naman na we do things not because we want to earn, we want to be rich, but we want to be, number one, useful. Diba? In life, the purpose of life is not just to be happy, but to be useful for others. So, yun ang prinsipyo ko lagi na, tulad yan, kung naman tong ginagawa natin, thanks to technology, malayo mararating nito. Medyo di ko alam kung medyo controversial po yata yung tanong na to. What are your thoughts po, sir, when celebrities get to do the voiceover jobs? Wala akong pakialam. Eh, gusto nila yun eh. Tsaka yan talaga, like yung Dayo, ako lang hindi artista doon. But Dayo is my brainchild. Yung sa mundo ng elementary, ako lang hindi artista doon. Pero you can hear ang difference ng acting ko sa acting nila. Hindi naman sila voice artist, talent lang sila. Even the directors, Luis Guillen, Peke Galiaga, hirap na hirap. Because voice acting is 100 times harder than acting. So, makikita niyo yung difference. Sa dulo naman, producer naman masusunod yan eh. Kahit gustuhin natin, dapat professional, wala naman tayong magagawa dyan. Kaya wala akong pakialam eh. Kaya ako nagkikreate ng sarili ko. Di ba? Kasi the only way you can change is do it yourself. The greatest invention are created by those people who are frustrated. And those people who are hurt. Hindi ka naman kikreate ng pagbabago kaya hindi ka nasaktan eh. Wala ka rin dahilan gumawa ng isang bagay para baguhin kung hindi ikaw ang apektado. Tama? Yun lang yun. Nakita po namin na hindi kayo nagpa-sway doon sa nangyari sa pandemic and all. Mm. And you even founded yung CVAP po, Mm-mm. Certified Voice Artist Program. Ano po yung rewards and challenges when you're starting that program? Eh, syempre, may mga taong hindi rin magugustuhan yung ginagawa mo. Either nainggit sila o gusto nilang maging ikaw. People will hate you because they're into you, di ba? Pero ako, walang pake. Kasi ang goal ko lang tumulong talaga. And right now, the program is running because of myself. Ako na yung nag-produce, ako na yung pa-fund. Because I would like to continue, not just my legacy, but for the people to be heard. And someone out there needs to hear their voices, especially the PWD. Especially those people who are unheard. Ngayon, ganda na ng, kumbaga, kwento nila, naririnig na. Kasi lahat naman tayo may kwento. Ang tanong, may kwento ba? Ito ba'y magagamit ng iba para matulungan nila yung sarili nila para makatulong din sila sa iba? Sir, sinabi niyo po kanina na in 10 years time or even now, pati na po ang broadcasting. Sa tingin niyo po ba na malaki ang magiging tulong ng mga eskwelahan sa pag-hone ng mga estudyante? Ang school,
hanggat hindi yan nagbabago ng style at strategy at ang dahilan lang ng mga teacher ay para may trabaho sila, walang mangyayari. Mas magaling pa ang taong hindi nag-aral at alam niyang dahilan kung ba't siya nabuhay at mag-focus siya sa mga bagay na magagamit niya lang kaysa sa school na ang dami-daming subject na wala namang kwenta na hindi mo naman magagamit sa buhay mo, lalo na yung math. No, kung bobo ka sa math, huwag ka na mag-math. Kaya nga nag-masscom, di ba? Sana nag-engineer ka na lang. So, tanggalin na yung mga dapat interest-based curriculum and those mga subjects na will develop you to be mag-add on sa value mo like video production, audio production, writing, yan, mga communication skills, lahat. Ngayon, yung science, ang nangyayari, nagiging science eh. No? Science yung napag-aralan. So, waste of time, waste of energy. Like yung K-12, stupid talaga yung program na yan. Kasi as early as dapat baguhin na rin yung college degree na. No? Kung doktor ka, doon ka na mag-aral. Pero kung communication, huwag nyo nang patagalin. Production na agad. Tsaka hands-on na agad. Wala nang theory. Hindi na kailangan yun. Pero ang dapat aralin natin, yung prinsipyo, bakit natin ginagawa. Tsaka yung financial din, dapat yan ang inaaral. Yung financial management. Kasi dyan nasisira ang tao eh. Lalo na yung mga talent, di alam paano mag-handle ng finances. Patingin niyo po ba, sir, no? May pag-asa na maging interest-based ang Wala, hanggat ang gobyerno natin ay corrupt. Hanggat ang DepEd at ang CHED or ganun ng mga tao dyan, mga matatanda at mga PhD na wala namang ginamit, wala mangyayari. Dapat mga bata na kung sino yung mga practitioner na yung ilagay dyan at dapat mabilis din ang decision making. Hanggat may corruption sa gobyerno, ginagamit lang nila yung posisyon nila para maging legit yung kanilang pagnanakaw, ay walang mangyayari sa mga tao. Kasi ngayon, ang labanan ngayon, hindi pagalingan. Ang labanan ngayon, pabilisan. Kung magaling ka, mas may alam naman ako sa'yo. Oo. Kasi kung ano yung available, ano yung, parang sa program, naka-typewriter ka, kami naka-laptop, talo ka na. Ngayon, naka-laptop ka, pero ang speed mo lang pang korto lang. Mga naka i9 na kami, 12 gen na nga 64 gig memory. Naka 3080 Ti kaming mga 3090 Ti na video card. Mga ganyang computer, di ba? Dadaigin ka namin. Di ba? Hindi ito pagalingan ngayon. Pero nasa tao pa rin yan. Ang hindi kayang yung creativity ang dapat i-develop. Hindi lang yung creative ka lang kasi nangopya ka. Next question is, do you think that voice acting as a career po is given enough appreciation? Alam mo, matagal ng karir yan eh. Hindi lang tutulad ng doktora na regular rin ganyan. Pero ako, ayokong karirin siya kasi like, kung kinarir ko siya, edi wala na akong trabaho. Pangalawa, it's an art. Kumbaga parang painter ka, magpe-paint ka, hindi mo naman mag-paint ka para kumita lang. Mag-paint ka to express your artistry. So both naman yan, nasa sayo yan. Pero dapat, pag kinarir mo siya, siguro mo handa ka rin. Hindi pwedeng, diba? Pero for me, do not lose your day job. Kumbaga sa basketball, maglaro ka, pero dapat may trabaho ka pa rin. Kasi hindi ka mabubuhay. Kung yung aasahan mo lang yung kikitain mo dito. Sir, matanong ko lang po. Maire-recommenda niyo po bang full-time o voice acting since? Meron na akong mga full-time, yung mga nandito na araw-araw meron sila. Mas piliin mo na to sa bagay na itong gusto mo kaysa ayaw mo. O di mag-call center ka kung ayaw mo.
Di ba? Tama. Mamili ka. Pero pag ibayuhin mo, mag-invest ka. Sinasabi niyo nga po, yung everything like yung shift doon sa digitalization, broadcast, and medyo harap na nga rin yung industry, meron pa rin po bang hope na yung Oo naman. Philippines is Ako. can still be an Ako lang ang hope, wala nang iba. I mean, can be at the center of voice-over excellence. O ako naman yan, vision ko yan eh. Lahat ng naman yan, sinusunod lang sa akin eh. Tanggalin mo ako sa landscape, sa bug na yan. Kumbaga, impyerno na tong industriya na to. Ako lang ang pag-asa at sa mga taong naniniwala sa akin. Okay, thank you po. For the last question, ano pong payo, advice ang may bibigay ninyo sa mga future practitioners? Hindi, mag-workshop sila. Sumali sila sa CVAP at sundin nila yung prinsipyo yung meron ako. Pag hindi, good luck na lang sa buhay nila. Kumbaga sa mamili kang saan ka talaga pupunta. Hindi pwedeng tatry mo lang isa-isa. Diba? Kumbaga, this is the only way to greatness, to be, especially in voice acting industry. One day, manonood na lang ako ng mga works nila. But my name will always resound. And every time they were being interviewed, sabi nga ni Voice Master, that availability is the best ability. Di ba? That our voice is a gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. Kaya nga ako yung man behind 1,000 voices. Not the man with 1,000 voices. Kayo yung boses ko. And one day, when I get old, I'll just watch your works. And I will be happy seeing everyone shining. Because I've already shared the light or the fire. Hindi ko pinagdamot yung apoy na meron ako. Ayokong ako lang ang nagliliwanag. Gusto ko lahat mabigyan ng chance na magliwanag din. Yun lang naman. Maraming salamat. Paano mag-inquire? Paano po mag-inquire? I-google nyo lang, andun na lahat. Okay. I'm sorry, since yun ako yung last question, do you have anything to address naman po? Wala naman ako. Google nyo na lang lahat. Kayo lang ang